Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tag-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko, o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Bagamat siya ay isang banyaga o foreigner, pero siya po ay nagmisyon dito po sa ating bansa, na-assign sa iba't ibang probinsya katulad ng Palawan, dyan sa Cavite at dito sa
Manila noong mga panahon na siya po ay ipinadala para magmisyon. At ang gawain ng isang misyonero ay ang ipahayag ang mabuting balita at pasimulan ang pagtatayo ng mga simbahan kung saan huhubugin ang mga tao para ang kanilang pananampalataya ay mas lumalim at lalo tigit magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoon. Sa ating pong ebanghelyo na narinig ngayon, hindi ko alam po kung ano ang inyong damdamin, kung matutuwa ba kayo o sasang-ayon ba kayo doon sa mga nagreklamo, sa mga nauna na tinawag, gumawa o magtrabaho doon sa ubasan na mga nauna. Paano ba? Magrereklamo ba to sa dole? Kasi parang para sa kanila, unfair. No? Sila ay maghapon daw na nagtrabaho mula umaga. Bakit pantay ang sahod? Bakit pantay yung upa doon sa mga isang oras lang na nagtrabaho? So suportahan niyo ba ito pag nag-rally? Nandoon ba kayo sa rally nila? Pero ano yung sa loobin, no? Kasi kung sa unang basa, pwedeng pumabor tayo sa mga manggagawa na nagrereklamo kasi hindi nga, parang sa atin, sa standard ng tao, parang hindi fair. No? Hindi fair. Dapat mas malaki yung sa kanila. Pero dito nga, sinasabi din nung kwento na wala namang pandaraya kasi ito yung pinagkasunduan. Nung kinausap sila, malinaw naman na 1 denaryo ang tatanggapin nila. So saan nanggaling? Bakit sila nagreklamo? At bakit hindi sila naging masaya nang tanggapin nila yung kanilang upa? Sa aking pagnunilay, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong pag-uugali at isang ugali na hindi maganda sa tao ay yung magkaroon siya ng yung feeling entitled. Diba, meron tayong entitlement na I deserve better, na kumpara sa iba, dapat masigit yung aking matatanggap. Kapag may ganyan na tayong pananaw o pag-iisip, dyan na rin talaga papasok yung iba't iba pang mga ugali na hindi maganda. Yung pagrereklamo, at saan nanggagaling ang reklamo? Sa inggit. Kasi nga, dapat ako ang mas marami. Ako dapat yung masigit na mapagbigyan. Kaya dito, nawa, sa kwentong ito, patuloy natin mapagnilayan. Kapag hindi ka nagiging masaya sa natatanggap ng iba, malamang sa malamang, mayroong inggit na nangingibabaw sa iyo. Kung hindi man inggit, nagkakaroon ka ng self-entitlement o pagkilala sa iyong sarili na dapat mas marami ang matatanggap mo. Kasi kung tutusin, sabi nga dito sa kwento, ito ay isang talinghaga na ang lahat ay tinatawag ng Diyos para makarating sa langit. Karugtong pa rin naman ito ng mga sumunod. Sabi nga, paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At kahapon, sabi, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa langit. At ngayon, isang talinghaga na sinasabing, tinatawag tayo ng Diyos. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, dapit hapon, o paglubog ng araw. Iba't ibang oras, pero ang lahat ay gagantimpalaan doon sa langit.
Pero kung ganun ba, pag sinabing nauna ka sa langit, so dapat may posisyon ka na, dapat mas angat ka na, kaysa dun sa mga ngayon palang papasok sa langit. Wala na eh. Wala na dapat ganong pananaw, wala na dapat ganon pag-iisip. Kaya nawa, no, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, pagsikapan natin, no, na hindi lang ikaw ang dapat na mayaman. Hindi lang ikaw ang dapat na kumikita. Ikasaya mo na ang bawat isa, ikasaya mo na ang iyong kapwa ay umaangat din, umaasenso din. Para nang sa ganon, lahat tayo, no? Kaya minsan hindi ko alam, no? Pero may mga tao din naman na ang umiiral na dapat sila lang ang mayaman. Kasi, ewan ko, no? Kung anong pag-uugali ito na dapat nating ituwid. Na sa ganon, mas maging karapat dapat din tayo na humarap sa Diyos. Amen?